'Di ba? I swear, ikaw lang ang best friend ko. I swear, ikaw lang ang kaibigan ko, 'di ba? Yung mga ganyan. Pero pag nakatalikod ka, ay, ang dami ko nang sinabi sa'yo. Hello, ka-vibes! Happy Tuesday, everyone! And welcome to Love Me, Kathy G! Kasama nyo na naman po ang guidance niya sa Usaping Pag-ibig, Kathy G, all the way until 3 p.m. po again. Tayo magkakasama-sama. Anong nangyari sa'yo, ka-vibes? Bakit parang wala ka ata sa mood ngayon? 'Di ba? Simple lang naman dyan 'di ba? Para ang itsura mo, ang nangyari, sa'yo na binigay ba ang trabaho na dapat ay sa kanya? 'Di ba? Ayan na, mas napapaboran ba siya over you? Nako, hala, favorite. Diba? Kasi feeling mo ba nalugi ka dahil siya meron, ikaw wala, 'di ba? Yung bakit siya ganun? Ikaw hindi. Sana ikaw na lang o sana sa'yo na lang yung meron siya, 'di ba? Nako po, kapag ganyan medyo may inggit factor na tayo diyan, ka-vibes ha. Pero don't you worry, normal lang naman sa atin ang nakakaramdam ng inggit, 'di ba? Pero ang posibleng problema lang diyan ay kung papaano mo ito bibigyan ng pansin. Minsan kasi positive ang effect ng inggit 'di ba? Why? Dahil binibigyan tayo ng encouragement, na encourage tayo na gawin ang lahat para makamit din natin kung ano yung meron yung kapwa natin, 'di ba? Yung meron yung iba. 'Di ba? Hindi kasi natin talaga alam, maiwasan na maikumpara ang sarili natin sa iba, lalo na kung gusto rin nating kung ano yung meron sila, magkaroon din tayo. Buti pa siya, samantalang ako ganito, yung ganyan yung mga linyahan natin kung minsan na masasabi natin na minsan sa sarili dahil sa issue ng inggit, pero sabi ko nga kung ito naman ang magmo-motivate sa'yo, ka-vibes, para magpursige to achieve what others have, 'di ba? Is totally okay. Huwag mo na nga lang gagawin ang manira ng iba para makuha ang meron sila, 'di ba? May kilala ka bang ganyan, ka-vibes ha? Nako ha, nagkalat rin ng mga ganyan, 'di ba? Hindi naman natin may iwasan 'yun dahil sa inggit na mo-motivate rin sila. Yun nga lang, mamomotivate sila na manira patalikod. Chucky lang ang peg. Relate ka? Nangyari na ba sa iyan, ka-vibes? Yung dahil sa inggit, nako, nasiraan ka, yun bang pursigido ka na abutin yung pangarap mo, but because dito sa mga taong may inggit sa'yo, nako, biglang nauudlot. May gusto kasing humarang. Ayan na. Sounds familiar? Yes! Dahil marami pong ganyan na nakaka-experience. Ang dami. Even me, I experienced that, ka-vibes ha. Sila yung mga tinatawag nating hitik sa bunga. Oo. Mga taong pipigilan ka o hataking ka pababa. Yung mga taong sisiraan ka ng patalikod, 'di ba? Madali lang naman 'yan. 'Di ba? Madali lang sanang tawanan or hindi pansinin, 'di ba? Yung mga ganyan. Pero alam mo sa sarili mo na walang katotohanan. So, if you think na walang katotohanan na mga kinakalat nila, ang problema, may mga naniniwala, 'di ba? Yun nga lang ang nakaka-frustrate, 'di ba? Yung nabubudol ng mga backstabbers. Ayan, iba rin talaga ang powers ng mga company, taning. 'Di ba? Pero yan talaga ang nagagawa ng inggit sa ibang tao, ka-vibes. So, pwedeng positive pero mostly it's negative. Lalo na sa mga napagkaitan mula no mga bata pa sila, 'di ba? Mga deprived sa mga gusto nila, mga pangangailangan nila. So, kaya hindi maiwasan na may inggit sa iba. Ayan. Yung iba naman sadyang nagkukumpara lang o kaya hindi kontento sa kung anong meron pa sila, kaya naman ayan, ungrateful. Ito yung hindi ka thankful pa kung ano yung meron ka, nare-receive ka. Yung mga nakakalimot magpasalamat sa mga blessings na meron sila. Sabi nga 'di ba? Delikado ang inggit. Dahil bumababa ang tingin natin sa taong kinaiinggitan at feeling natin mas deserving tayo. Yung mga ganun ba? At dahil sa inggit, marami ring relasyon at pagkakaibigan ang nagkakawatak-watak. Nako, papaano pala kung mismong best friend mo pa ang sumisira or naninira sa'yo behind your back? Mapapatawad mo pa ba, ka-vibes? Nako. Abangan niyo po ang ating story for today. Then, nababasahin ko mamayang alauna. Story ng pagkakaibigan. Story ng inggitan? Nako, handa ka bang patawarin ng kaibigang sinaktan ka, ka-vibes? Yan po ang ating mamayang babasahin. A letter also coming from Aya. Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. You may visit po ang aming FB page, YouTube, IG, and TikTok, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page, DJ Kathy G. Walang bibitiw, ka-vibes. Magbabalik po ako. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes favorite. 92. Patty Austin, sabi nila, ang
pagkakaibigan ay para ring nasa relasyon ng dalawang taong nagmamahalan, 'di ba? True love ang ating nararamdaman sa ating mga kaibigan, close friends, best friends. Same thing dun sa ating mga karelasyon na boyfriend or girlfriend. True love. O, 'di ba? Patty Austin, syempre, love me, Kathy G. Kasama niyo pa rin po ako, Kathy G. Ngayon pong araw po ng Martes, kamusta naman po kamusta naman ang ating mga ka-vibes na driver? Nakapagpagas ka na ba? Oo, 'di ba? Dahil grabe, big time price hike. Kanina po nga alas 12 ng umaga. Ayan, ng Tuesday, 'di ba? Talaga mapapakamot ulo ka. Tapos ang traffic pa. Ewan ko ba, no? May times talaga na kapag Tuesday, super traffic. 'Di ba? O tapos ang dami pa ngayon na ginagawa-gawa ulit, o 'di ba? Kasi magtatagulan na, Chos. But anyways, ayan, talagang ganoon naman, kamot-ulo lang tayo at ang init-init pa rin ang panahon na, but according to Pag-asa na malapit na po ang tag-ulan, kaya medyo nagpaparamdam na po ang pag-ulan-ulan dito sa ating bansa. Kaya lang ang mga sakit andiyan, may ubo, sipon. I-make sure nga po ulit, lagi kayong naka-ready, lagi kayong nakabitamina para kayo makaiwas sa anumang sakit. Ayan. At syempre, sa mga ka-vibes po natin ngayon na waiting na sa ating story for today, nako ha, I'm pretty sure marami ang makaka-relate sa ating story na babasahin ngayon dahil this is about friendship. Ayan, ang pagkakaibigan, hanggang saan nga ba ang pagkakaibigan, ka-vibes? Ikaw ba, nasabi mo ba na totoo ang iyong kaibigan? Meron ka bang best friend? Nagkaroon ba kayo ng problema ng iyong best friend? 'Di ba? Nagkatampuan na ba kayo ng best friend mo? Or umabot ba sa point na, nako, nagkakasiraan kayo ng iyong kaibigan na iyong itinuring na best friend? Nako, 'di ba? Nakakasad yung gano'n na ikaw, alam mo yun, 100% pure yung pinapakita mong pakikipagkaibigan at pagiging best friend mo sa kanya. Tapos malalaman mo, siya pala iba. 'Di ba? Dahil meron siyang hindi gusto sa'yo or dahil may inggit pala siyang nararamdaman sa'yo. Nako, ka-vibes, napakahirap talaga kapag inggit ang nangibabaw kahit saan naman, 'di ba? Hindi lang sa pagkakaibigan, sa trabaho, kahit sa pamilya, 'di ba? Sa magpapamilya, may mga inggitan din na nagaganap pag nakakaangat ang isang pamilya over sa isang pamilya, 'di ba? Nako, mahirap pag ganyan. Pero masusolusyonan pa kaya, ka-vibes? Handa ka bang patawarin ang kaibigang sinaktan ka? At gaano kasakit ang ginawa niya sa'yo? Well, again, abangan niyo po ang ating story for today. Nababasahin ko po maya-maya lang po ang story ng pagkakaibigan. Uy, ka-vibes ha! Ito po ha, malapit na of course, this coming May 31 na po. Welcome po kayo, ka-vibes, sa ating fun day. This May 31, ayan, libreng-libre kayo mga mag-jogging, running, at maki-vibes. Siyempre sa mga live tugtugan sa UP Sunken Garden po yung gaganapin, ka-vibes. Kaya ano pag hinihintay nyo, invite nyo na rin po ang iba pa nyong mga kaibigan, ka-vibes, na sa ating fun day. This coming May 31 na po yan sa UP Sunken Garden. See you all there, ka-vibes. Ayan ha. At syempre, saying hello din sa mga ka-vibes po nating OFW. Kamusta kayo dyan? Solid Catmac Official Group. How are you na? At syempre, ang mga ka-vibes din po natin na security at ang mga nasa tindahan kina ate, kuya. Samahan niyo po ako sa ating letter for today sa pagbabalik po ng Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes, favorite. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. I need you. Yan ang ating sinasabi sa ating mga kaibigan kapag meron tayong pinagdadaanan, 'di ba? Although, 'di ba, kapag halimbawa may problema tayo sa partner natin, may problema tayo sa boyfriend or girlfriend natin or sa asawa natin, 'di ba? Ang unang tinatakbuhan natin aside from our family, ang ating best friend, ang ating kaibigan. Sasabihin natin, I need you now. Kailangan kita ngayon kasi problematic ako. Ano, jowa na naman, 'di ba? Sasabihin ng kaibigan mo or sometimes sasabihin ng friend mo. Alam mo yung mga kaibigan, 'di ba? Aminin naman natin na lalo na yung mga best friend natin, kahit pa ulit-ulit natin kinukwento sa kanila yung ating love life, yung kasyungahan natin pagdating sa love, 'di ba? Pero willing silang makinig eh. Paulit-ulit mo man ikwento, paulit-ulit din sila makikinig sa 'Di ba? Yan yung mga tunay na kaibigan. Yan yung mga kaibigan na parang ang sarap ng pakiramdam dahil anytime na kailangan mo, may tatakbo
meron kang tatakbuhan. Well, abangan niyo po ang ating story for today coming from Aya. Ano nga ba ang problem ni Aya? Si Aya na hindi niya ata naaya ang kanyang kaibigan at nagkaroon sila ng problema. Handa ka bang patawarin ang kaibigang sinaktan ka? Gaano ba katinding sakit para mapatawad natin ang isang taong nakagawa sa atin ng kasalanan? Or, gaano katindi yung sakit na pwede mong mapatawad at hindi mo mapatawad. Abangan nyo na lamang po ang ating story for today again coming from Aya. Sabi nga nila, Kathy G, kapag ikaw may group of friends ka tapos hindi na kayo nagkikita, hindi na kayo nagkakasama-sama, sasabihin mo na lang, nasaan na kaya ang barkada ngayon? Well, stand by para sa story ni Aya. Dito lamang po yan sa your favorite music radio, 92.3. Ka-Vibes. Kathy G. Love Letter. This love letter is from Aya. Dear Kathy G, magandang tanghali sa iyo, Kathy, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Aya. Gusto ko lamang ibahagi ang aking kwento tungkol sa isang kaibigang minsan naging mahalaga sa aking buhay. Siya, si Angelica, ang aking best friend. Kathy, nagkakilala kami ni Angelica dahil sa hilig namin sa pagsayaw noong high school pa lang kami. Noong una, mga club at org lang ang aming sinasalihan. Kapag may event sa school, tandem kami na nag-i-intermission number. Pati sa academics noon ay sabay rin kami at magkatabi, madalas sa honor roll. At nung patapos na kami ng college, nagkaroon kami ng tsansa na makapag-audition sa isang professional dance group dito sa aming lugar sa Laguna. Ginawa namin ang lahat para makapasok doon at pinalad naman kami, Kathy. Noong mga panahon na yon, nangako kami sa isa't isa na sabay kaming magtatagumpay sa buhay. Pakiramdam ko noon, si Angelica na ang isa sa mga taong ibinigay sa akin ng Panginoon para maging kasangga ko habang buhay. Sa habang buhay ko siyang magiging best friend. Pero hanggang akala lang pala yon, Kathy. Aminado ako na kahit noon pa man, may ibang ugali na talaga si Angelica. Nung high school pa lamang kami, mahilig na siyang magbitaw ng hindi magagandang salita tungkol sa ibang tao. Kesyo daw nayayabangan siya o kaya naman masyado daw filingera o ganda-gandahan ang ibang nakakasalamuhan namin. At Kathy, akala ko ibang tao lang ang kaya niyang pagsalitaan ng masama. Pero pati pala ako, hindi ligtas sa kanyang ginagawa. Kathy, strikto ang patakaran namin noon sa dance group. Hindi pwedeng basta-basta umabsent. Pero may isang pagkakataon noon na talagang nanghihina ako at may sakit. Kaya hindi ako naka-attend ng rehearsal. Nagsabi ako noon sa aming coach at nagbilin rin ako kay Angelica. Makikisuyo sana ako ng pagsasabi. Pero Kathy, laking gulat ko noong sumunod na araw dahil galit na galit ang coach sa akin. Na nakarating daw sa kanya na nagkukunwari lamang ako at may nagpakita pa raw ng litrato sa kanya na naglalakwatsa lamang ako. Noong una, hindi ko pa naisip kung sino, Kathy. Pero mas naging malinaw sa akin ito noong may sumunod pa uli na nangyari. Kathy, sumali raw ako sa iba pang dance group at bukod doon, bala ko na raw magkaanak sa aking long-time boyfriend. At Kathy, nang dahil sa mga kung ano-anong balita na umiikot tungkol sa akin, wala akong nagawa kung hindi umalis sa grupo. Pero ang mas masakit, Kathy, napagtanto kong si Angelica ang nagkakalat ng kung ano-ano tungkol sa akin. Minsan kong nahuli,
bukas ang kanyang cellphone at doon ko nakita ang mga chat nila ng mga coach ko at ng kung sino-sino pang tao sa dance group namin. Hindi ko lubos akalain, Kathy, na magagawa yun sa akin ni Angelica. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa kanya para gawin niya ang isang bagay na alam niyang tatapos sa aking pangarap na minsan naming pinagpursigihan. Kathy, matapos ang 5 taon, nag-message sa akin si Angelica at humihingi ng tawad. Kaso lang, Kathy, hindi ko na rin alam kung ano ang mararamdaman ko. Kung hindi kasi nangyari sa akin ang nangyari noon na pag-alis sa dance group, ay malamang sa malamang isa pa rin akong professional dancer. Ano bang gagawin ko, Kathy? Patatawarin ko ba siya sa pagsira niya ng mga pangarap ko? Sana po ay mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagpapasalamat. Aya. Hey, it's me! Yung nag-backstab sa'yo. Hey, it's me, your best friend. Remember? We used to be best friend before. Pero ano nangyari? Anong nangyari, Aya? Oo, ano nangyari dito sa best friend mo? 'Di ba? Na parang ito yung sinasabi natin na inggit, 'di ba? Ito yung sinasabi natin na alam mo yun, akala mo binigay mo yung 100% trust mo doon sa tao, binigay mo yung buong pagmamahal mo bilang isang kaibigan, 'di ba? Katulad ng ginawa ni Aya, na ginawa niya, nagtriwala ng todo-todo dito kay Angelica. Yung pala may iba pang lang motibo si Angelica. It's really hard, 'di ba, na tanggapin yung mga ganyan na parang after all, of all the people, ikaw pa, my best friend. O, di ba? Mga ganung drama. Pero handa ka bang patawarin ng kaibigang sinaktan ka? And hanggang saan ka, Vibes? Ano nga ba ang dapat gawin ni Aya? Mapapatawad niya kaya dito si Angelica? 'Di ba? Ano nga daw ba ang dapat niyang gawin? Patatawarin ko ba siya sa kabila ng pagsira niya sa pangarap ko? Hindi ba dapat ang tunay na magkaibigan, sabay kayong nangangarap, sabay kayong nagiging masaya sa pangarap ng bawat isa, lalo na kapag na-achieve nyo ito, lalo na kapag nakuha nyo ito, 'di ba? Suportahan sa isa't isa ang kailangan, hindi laglagan, ka-vibes. Kaya ba kapag ganyan, sinaktan ka ng kaibigan mo, masasabi mo pa kayang, can we still be friends? Dahil ikaw ang nag-iisa kong kaibigan, kaya ipaglalaban kita. Dahil ikaw ay minamahal kong kaibigan, papatawarin kita. Ka-vibes, handa ka pa patawarin ng kaibigang sinaktan ka? Ayan po ang ating katanungan for today. Nako ha, syempre ang ating letter sender nga po na si Aya, na may best friend na hindi niya inakala sa dami ng kaibigan niya, yung best friend niya na nasasabihan niya, kilalang kilala siya, yung pala ang sisira at haharang sa kanyang pangarap, 'di ba? Itong si Angelica, of all the people, Kathy G, ang magbabackstab pa sa akin, itong best friend ko. Ang sakit, 'di ba? Nung gano'n na nagtiwala ka dun sa tao, akala mo totoo yung pala, hindi pala pinapakita yung totoong siya, yung true color niya. Ka-vibes. Pero alam nyo ba na nung 2017 study, sinasabi na ang pagpapatawad daw ay nakakabawas ng stress ha? Of course naman. At nagre-result sa mas maayos na mental health. Siyempre naman, pag wala kang kaaway at nakapagpatawad ka, nag-forgive ka, mas magaan ang pakiramdam nun. Bukod pa dito, ang pagpapatawad daw ay associated din sa positibong emotion at positibong pakikipagrelasyon sa iba at greater sense of empowerment. True naman, di ba? Siyempre, iba kapag wala kang kaaway, ang gaan ng pakiramdam mo, hindi yung meron kang kaaway, meron mga nagagalit sa'yo, may naiinis sa'yo, ang bigat-bigat ng ng dala-dala mo araw-araw, para kang may baggage na dala everyday na hindi mo ma-let go. Ayan. Sabi ni Geraldine, Kathy G, kung patatawarin ng kaibigan sinaktan ka, depende po sa kasalanan. May mga kasalanan na madaling tanggapin at patawarin, then forget na para happy life. Dahil ang kasalanan ng nagmamarka, naglalamat, kahit anong sorry, kahit magluhod-luhod pa siya, hindi madaling matanggap ang sorry niya. Lalo ang pagpapatawad. Sabi nga, ang sugat ng kasalanan ay naghihilom pero matagal bago
baka mas magandang magkalimutan na lang. Oh, shoutout sa lahat po. Keep safe, umiwas-iwas sa kasalanan para hindi mo kailangan mag-sorry at humingi ng tawad. Thank you so much, Geraldine Molina. Ayan, happy to see your name again na nagko-comment. Ayan, thank you. William Mortel, magkano ang alin? Ano to? Si Kate Valera says, makakapagpatawad pero hindi makakalimot sa ginawa nilang panloloko. Oh, yun naman talaga, 'di ba? Emmanuel Moral, yes, forgive but never forget. Nako, mukhang mahihirap kumalimot itong mga taong to. 'Di ba? Kapag nakagawa ka ng kasalanan. Hans Marie Manriquez says, ang sorry, libre. Pero ang pagpapatawad, nako ka-vibes, handa ka bang i-share? Yan, ayan. Sige, Hans, thank you. Farges Real, yes, but pakikitungo, I think may pagbabago. Also, si Christine de Guzman, Kathy G, hindi ko na kayang patawarin ng kaibigan ko dahil sinaktan niya ako at palagi niya akong sinisiraan sa iba kahit wala naman akong ginagawang masama. Meron talaga mga tao na hindi mo maintindihan, no? Minsan sasabihin mo na, makasalanan ko dito sa taon to. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Bakit galit siya sa akin? Ba't inis siya sa akin? Ba't sinisiraan niya ako? Well, meron at merong rason sa lahat, diba? Saying hello to Sino Cruz and Herrera family and also to ayan, sa DLTV Company, Biyaheng Santa Cruz, Cubao, nakatune in sa Love Me Kathy G. Wow, thank you so much. Hello po sa inyo dyan mga ka-vibes natin sa DLTV Company. Ingat-ingat po sa pagmamaneho, mga ka-vibes nating driver, Gloria King Misiano. And also sa Legazpi City, Albay. Kamusta naman si Magayon? Ayan, sa Legazpi. Ganda-ganda dyan sa Legazpi, 'di ba? Hindi pa kaya matindi ang ginawa na hanggang ngayon nasa alaala ko pa, sabi ni Renato C. Thank you Kenneth Patrick and Renato C. Jordan Motovlog, ang pagpatawad ay isang process na nangangailangan ng oras at pagsisikap. Hindi lahat ay may kakayang magpatawad agad, totoo. Kung mahalaga sa iyong kaibigan, maaaring mas madali magpatawad, 'di ba? Yun lang po. Thank you so much Jordan Motovlog and sa lahat pa rin po na nagbibigay ng payo at reaksyon para sa ating letter sender na si Aya ka-Vibes 0916-563-1777. Kung meron din po kayong hula sa ating title for today, dyan nyo po yan isisend kasabay ng inyo pong payo or reaction sa ating letter. At syempre, ang inyong GCash number ay dapat registered sa GCash ang inyo pong number. Kaya ka-Vibes, walang bibitiw. Magbabalik po ang Love Me Kathy G dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-Vibes. Oras po natin, 2:05 na. Diba? Ganyan ang tunay na kaibigan. I'll stand by you no matter what. Diba? I'll stand by you kung kailangan mo ko. I'll stand by you. Susuportahan kita sa lahat ng mga gusto mo mangyari sa buhay mo. I'll stand by you. Yan ang tunay na pagkakaibigan. Pero yan po ay hindi nangyari dito sa ating letter sender na si Aya dahil ang kanyang kaibigan na tinuring na best friend na si Angelica ang siya pang nalaman niyang nanlaglag at nanira sa kanya at sumisira at nagsasabi ng hindi magaganda sa kanyang likuran. Ayan, kapag siya'y nakatalikod. And sad, but then, well, that's life. Yun nga po, ang question is, patatawarin kaya pa ba ni Angelica or ni Aya itong si Angelica despite ng paninira sa kanyang pangarap? For me po, as long as sincere po paghingi ng apology niya at nararamdaman na po na nagsisisi na siya sa mga kanyang nagawa, for Aya, wag mo nang patawarin. Matindi yung naging kasalanan niya sa iyo eh. Nasira ng pangarap mo dahil sa pagiging straw ng best friend mo. Hayaan mo din natin yan bate. Pero on a serious note, may kasabihang forgive and forget. Patawarin mo pero sa impact na ginawa niya sa iyo, paano mo makakalimutan? Kaya mainam na ipagpasa Diyos mo na lang ang pinagdaraanan mo ngayon. Totoo naman. Thank you, Erwin. And sabi ni Lerma Figuracion, sa akin po, yes ko pong patawarin ang aking kaibigan. Well, based on my experience, napatawad ko na yung isa sa mga closest friend ko na sobra akong sinaktan. Matagal ko na siyang pinatawad kasi hindi naman may intention na saktan ako noon. Sa letter sender, for sure malaki ang inggit ni Angelica sa kanya. Siguro feeling ni Angelica malaking threat si Aya sa kanya. Well, ang advice ko lang po, wag niya i-pressure ang sarili niya kung hindi pa niya kayang patawarin. Time heals all wounds. Ayan, mapapatawad mo siya soon. For now, mag-enjoy ka muna sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Thank you, Lerma Figuracion. Hindi nangangahulugan na best friend mo ang isang tao, ibibigay mo ng lahat ng tiwala mo. Masakit kapag ang tao ay tinuring mong kapatid, pinagkatiwalaan mo ng lahat ay siya pa ang unang tatalikod sa'yo. Hindi ganun kadali nakalimutan ng ganung klaseng sakit. Sa taong akala mo hindi ka sasaktan. Ayan. Thank you so much ka-Vibes sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang payo for
Aya, thank you so much. Alam nyo, ka-vibes, masarap mabuhay at gumising sa araw-araw na wala kang dalang galit sa puso mo eh. And for you, Aya, of course, 'di ba? Ang sinira nitong si Angelica ay yung pangarap mo, 'di ba? Syempre, tinuring mo siyang kaibigan, 'di ba? Pinagkatiwalaan. Pero if you think na kaya mo siyang patawarin despite na mga ginawa niya sa and it's up to you. Make friends, pero sabi nga nila, 'di ba? Ang hirap kalimutan yung ginawa sa yung sakit, pero okay lang na magpatawad. 'Di ba? Masarap din na magpatawad ka na wala kang daladalang galit sa puso mo, wala kang bit kasi mas magagawa mo yung gusto mo sa buhay mo, mas maraming blessing ang darating sa buhay mo kapag ikaw ay natutong magpatawad. You know what? Ang tunay na kayamanan at success sa buhay ay ang pagkakaroon ng peace of mind. Thank you so much Aya, for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, ka-vibes, again for keeping me company. Hanggang bukas, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Kathy G. And this time, complete ang casting na kasama ko ngayon. Ayan. Uy, teka muna pala. Congratulations muna sa ating winner for today. Ayan, ang tama pong title ay Best Friend. And congratulations to you, Lovely Iringco. Ayan. From Porac, Pampanga. Ba, layo Congratulations. Ikaw nanalo ng 500 pesos. Ayan. Ka-vibes. Abangan mo na lang ipapadala sa yung GCash na 500. Oh. Hello naman. Kamusta naman ang mga cast ng Banana Crew Cast? Aray naman sa diba? cast. Parang may diba? upcoming show talaga. Diba? Yeah, susunod na kayo eh. Ayan. Kamusta naman? Okay po, eto. Recharge. Ay, talaga, recharge. O, di ba? Okay Uy, na okay. Na-miss ko ang complete cast. Kamusta? Yes. O, di ba? Ayaw gumana. Ayaw gumana. Binibidyo ko kasi. Ayaw gumana dahil. Oo. Okay naman. Masaya. Ayan. So, Banana Crew na po, mga ka-vibe. Susunod na po yan. 3 p.m. to 5:30 p.m. Kasama ang tambalang Jaikel. May isa lang akong tanong. Kung isang bagay na hindi pwedeng mawala sa'yo, ano? Siguro, isang bagay na hindi Siya. pwedeng Ay, mawala. yung hindi mo kayang... Hindi mo kaya mawala. Yun, Sa isang akin? pwedeng hindi mawala sa'yo. Sa araw-araw Sa isang araw-araw, ay hindi kasi dati hindi ko kayang walang makeup. Ngayon kaya ko na kasi. Ah. Ganda. Ganda. I can go out Taray, even without makeup. Ay, taray, sana all. Endorsement. Hindi ang hindi ko kayang mawala sa akin sa pang-araw-araw siguro, naman yung cellphone. Oo, totoo. Actually, yun naman talaga. Yun Kasi talaga. yung cellphone Yun nandun na talaga. lahat diba? Cellphone talaga kasi parang feeling ko nandun, hindi na siya for social media purposes lang, Correct. diba? Diyan na Correct. lahat. Hindi, May diba? wallet ka na dyan. Yes. Nandun yung pera ko na din. Correct. Nandun na ako. Diba? Yun na yung gamit ko pambayad. Diba? Alam mo yan, Yes. Ate Cathy, hindi talaga ako ma-withdraw. Correct. As in, Oo. as much as possible, card o kaya naman yung GCash yung gamit ko, Oo, ganyan. diba? And at the same time, diba, napaka-importante, diba, kung dati, yung mga Yahoo mails natin, parang hindi natin siya talaga, aminin nyo noon, hindi naman niya nabibigyan ng importansya talaga. True. Yes. Ngayon. Diba? Malaki. Nung Yes. mga year 1999, 2000, Correct, correct. ganyan. May Yahoo Mail ka, yes, oo, diba? Pero ngayon parang dyan na kumukuha ng napakaraming mga pangkabuhayan showcase. Exactly. Oo. Diba? Yung mga formal invitation sa'yo dyan dumarating. Yes. Actually, ultimo yung sa simpleng Instagram, even TikTok or sa Facebook Lahat. Messenger mo. Lahat. Parang pwede na silang mag-inquire sa'yo. Kunyari, gusto ka nilang kunin for their brands or sa Yes. events nila. Nandun din talaga yung mga inquiries. Pero syempre, sa mga listeners natin, lalo na kunyari mga aspirants, kayo ganyan, you guys really need to be very, very careful. Kasi marami ring nanloloko. Sa dami ng mga ngayon, Yes. scammer ngayon Scammers, ha, super. na bigla na Alam lang mo- susulput sa mo, di ba? Totoo. Alam mo, meron akong mga natatanggap na messages na ang unang message, hello. Ay, Tapos mga real na tao sila sa Viber. So pag nag-reply ka, parang may offer, we want to offer you to ganito, to ganyan. Exactly. Di ba, Miguel, Kaya yun. alam mo ako automatic. Di ba syempre minsan pag nag-hello, hindi ka naman snubber, mag-reply ka ng Hi. hi. Tapos ang Yes. sagot na dun, parang yung next na Yun offer eh, na can you you want o- to earn ng ganito, yun. ganyan, ganyan. Parang agad-agad. Uy, pero ang daming ang ganun. sorry, diba? binablock Marami. ko. Binablock ko agad talaga. Tatanggalin mo na yun kasi syempre Same. hindi mo rin alam baka mamaya kinukuha lang din yung number mo, yung Yes. attention mo, Hindi, diba? tsaka di ba malay mo, kunyari, nasa ano ka, nasa pagiging, yung moment mo that time, very, very vulnerable ka, di ba, nung Oo. time na yon. So, syempre, di ba, parang, gusto ko kumita, ang hirap Kakagat ng, yes, ka. ang hirap ng, kailangan ko ng extra income, kailangan ko
ng side hustle. Pag kinagat mo yun ang ending dahil nahak lahat ng account Exactly. mo. Oy, Diba? oo, just recent Oo. lang ha, yung aming auntie, as in, hindi niya alam na may mga transaction siya na sa sobrang lalaki. So yun, ang ending, na-scam at na-hack yung So, ibig kanya. sabihin, So very Grabe. important may din. possibility na nung may times na may na-fill upan siya. Correct, 'di ba? Naku Diba? po, kaya napaka-importante rin na very Yes. careful tayo sa lahat ng mga nare-receive natin ng mga app na 'yan or kung ano Mga man link, yan wag na na mapinapadala, mag-open. wag mo na lang i-open. Ayan. So napakalaki na importance ng cellphone dahil diyan umiikot ang yes. lahat, 'di ba? Tingnan mo, tinanong lang ko ano yung importance. Anong pinaka-importante? Ang dami ng pinuntahan. Ang dami ng Totoo. pinuntahan. Kasi sobrang talaga, ibig sabihin, importante siya, di ba? Correct. Yun lang Correct. naman. Oo, ngayon, ang sinasabi ko lang, Susunod na kayo, 'di ba? Susunod na Kaya kami. ang sinasabi ko lang din, Nag-debate pala. mag-e-exit na ako. Sorry naman mga Beshi. Ayan, susunod na po ang Banana Crew. Kaya naman ka-vibes, walang bibitiw. Manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Love me. Kathy G.